public affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kandidatong pinaboran. Kasama niyo nag-iisang liga ng katotohanan. Narito na ang mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Sa pagtatapos ng bilangan ng Kongreso, Senador Noynoy Aquino at Mayor Jejomar Binay panalo sa pagka-presidente at vice-presidente. Mga Noybe supporter na nasa gallery ng Batasan, ikinatuwa ang kanilang pagwawagi. Sa bisperas ng proklamasyon, magkaanak at mga kaibigan ni Senador Aquino, sinadya ang incoming president sa kanyang bahay sa Times Street para magpaabot ng pagbati. Barong na isusunod ni Vice Presidential Frontrunner Jejomar Binay sa kanyang proklamasyon, handa na Binay. Tinawagan ng katandem na si dating Pangulong Joseph Estrada para magpasalamat sa suporta nito. Senador Mar Rojas nangangarap ng ebidensya para sa pinaplanong electoral protest. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. Dating US President Al Gore nasa Pilipinas para magbigay ng lecture ukol sa climate change. Alert Level 2 itinaas sa Bulkang Taal dahil sa tumitinding volcanic activity. Pero mga turista tuloy pa rin ang pag-akyat sa bunganga ng bulkan. At sa kanyang pangupo bilang ika-15 Pangulo, silipin ang mga magiging work clothes ni Senador Noynoy Aquino. Si Senador Noynoy Aquino ang nanalong presidente habang si Makati Mayor Jejomar Binay naman ang nagwagi sa pagka-bise sa pagtapos ng bilangan ng Joint Canvassing Committee. Labis naman ang tuwa ng mga Noybe supporter na matyagang binantayan ang canvassing sa Batasan. Saksi si Ruth Cabal. Hanggang sa kahuli-huli ang Certificate of Canvass mula sa Lanao del Sur, lumabas na sina Senador Noynoy Aquino at Makati Mayor Jejomar Binay ang may pinakamaraming boto sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Sa muling pag-convene ng Joint Committee pasado alas 2 ng hapon kanina, malinaw na landslide ang panalo ni Aquino na nakakuha ng 15,208,678 na boto. Mahigit 5 milyon niyang mas marami sa nakuha ng pumapangalawang si dating Pangulong Joseph Estrada. Sinundan sila ni Manny Villar, Gilbert Chodoro, Eddie Villanueva, Richard Gordon, Nicanor Perlas, Jambi Madrigal at JC De Los Reyes. Sa vice presidential race naman, hanggang sa huli ay git-gitan ang naging laban. Mahigit 700,000 lang ang lamang ni Makati Mayor Jejomar Binay kay Mar Rojas. Pangatlo si Loren Legarda, na sinundan ni Bayani Fernando, Edu Manzano, Perfecto Yasay, Jason Sa at Dominador Chepeco. Labis ang tuwa ng mga Noybe supporter na nanood sa gallery. Suot-suot pa ng ilan sa kanila ang mga dilaw na t-shirt na may nakasulat na Noynoy Jejomar. Kapansin-pansing wala na rin ang mga nakasul na supporter ni Senador Mar Rojas. Alas 2 ng hapon bukas ang joint session kung saan ipapasa ang committee report na magtatakdang sina Aquino at Binay ang nanalo sa eleksyon 2010. Magsasagawa ng sponsorship speeches ang mga miyembro ng komite. At sunod ay pagbobotohan ng committee report sa pamamagitan ng viva voce o palakasan sa pagsabing aye o nay. Sa mga oras na iyon ay ipapastandby na sa isang holding room sina Aquino at Binay. We will allow after the voting anybody who would want to make any manifestation with respect to the way he voted can do so after the voting. After which, we will suspend the session a bit to allow the President-elect and the Vice President-elect to ascend the rostrum so that we can do the proclamation formally in full public view. 11 araw lang inabot ang canvassing higit na mabilis sa canvassing noong 2004 presidential elections. Ayon sa Joint Committee, senyalis daw ito na sa kabuo ay naging matagumpay ang kauna-unahang automated elections sa bansa. Hindi rin daw minadali at sinunod daw ng Joint Committee ang mga panuntunan sa canvassing hanggang sa proklamasyon bukas. We are following the processes expected by the Constitution. We
tried as much as possible to be even-handed, fair. No one was a friend or foe. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Pinaghahandaan ni Senador Noynoy Aquino ang kanyang talumpati para sa proklamasyon bukas. Personal namang sumadya mga kaanak at mga kaibigan ni Aquino sa kanyang bahay sa Times Street para magpaabot ng pagbati. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa bisperas ng kanyang proklamasyon bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas, sunod-sunod nagsidatingan ang mga bisita ni Senador Noynoy Aquino sa kanyang bahay sa Times Street, Quezon City. Unang dumating ang kapatid na si Chris. Sumunod, ang designer na si JC Buendia na nagdisenyo ng barong Tagalog na isusuot ni Aquino sa kanyang proklamasyon bukas. Dumating din si Manila Mayor Alfredo Lim. We just congratulated the President. Ngayong gabi, dumating din ang batikang hairstylist na si Pin Antonio para gupitan ng buhok si Aquino. Ayon sa isang staff ni Aquino, habang ginugupitan ay nagbabasa si Aquino ng isang dokumento. Inihahanda rin daw ni Aquino ang isang speech na babasahin bukas. Kaya hindi na ito nakaharap sa media na buong maghapong naghintay sa labas ng kanyang bahay. Kasabay nito, nagpahayag din ng suporta si Aquino sa kanyang kapartner na si outgoing Senator Mar Rojas na patuloy na kino-question ang resulta ng eleksyon sa pagkabise. Sabi ni Aquino, dapat masagot ang mga question sa nagdaang eleksyon, lalo pat may halala na naman sa 2013. Sana there was a way and a mechanism, yung null votes for instance, malaman ko ano talaga nilalaman mo. Dahil medyo malaki-laki nga. Sa 400,000 to 600,000 na edge, tapos 2.5 million yung null, medyo talaga kung sino man tao, mapapagisip. Pero hindi pa man naipoproklama, may mga naniningil na kay Aquino. Ang isang grupong nagrally sa harap ng Aquino residence na nawagan para sa tunay na reformang agraryo na dapat nang ipatupad maging sa Hacienda Luisita na pag-aari ng angkan ni Aquino. Ang isa pang grupo, hiniling na ipatigil ang demolisyon sa Central Business District sa North Triangle, Quezon City. Nanawagan din sila kay Aquino na sigilin si Pangulong Arroyo sa mga umano'y kasalanan nito sa bayan. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Samantala, ayaw munang magbigay ng komento sa ngayon si dating Pangulong Joseph Estrada hinggil sa pagkapanalo ni Senador Noynoy Aquino sa pagkapangulo. Ayon sa dating Pangulo, babasahin ng kanyang anak na si Senador Jinggoy Estrada ang kanyang buong statement pagkatapos ng proklamasyon sa Batasan Pambansa bukas. Nagbabakasyon ngayon sa London si Erap. Handa ng barong na isusuot ni Mayor Jejomar Binay sa kanyang proklamasyon bilang susunod na vice-presidente ng bansa bukas. Tinawagan na rin ni Binay ang kanyang katandem na si dating Pangulong Joseph Estrada para magpasalamat sa suporta nito. Saksi si John Consulta. Maliwalas ang mukha ni Makati Mayor Jejomar Binay sa kanyang unang paglabas sa publiko matapos ang mahigit 2 linggong pagiging mailap sa media. Paano ba namang hindi? Magandang balita ang bumungad sa kanya sa araw na ito. Hanggang sa pagdating niya sa isang hotel sa Makati para tanggapin ang isang parangal. Di ba patid-patid ang ngiti ni Binay at nakuha pa niya magbiro ng magtalumpati. Para kayo nakakita ng multo ah. Ba't hindi makanais-tais na ako'y maging vice president? Pero hindi pa sure to kasi may isa. Eksklusibo ring nakuna ng GMA News ang isa sa mga barong na pinagpipiliang isuot ng alkalde bukas sa kanyang proklamasyon. Abot langit naman ang saya ng buong pamilyang Binay sa tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanilang padre de pamilya. Ewan ko kung ano bibigay sa aking assignment ng husband ko, but very supportive ako sa kanya. Kung ano man yung ipagawa niya sa akin ay gagawin ko, tutulungan ko siya. Sunod-sunod ang pagdating ng mga taga-suporta ni Binay sa kanyang tahanan. Dito, nagpasalamat ang alkalde sa lahat ng sumuporta sa kanya, lalong-lalo na sa kumparing si Senator Chis Escudero na ang pag-endorso sa kanya ay pinaniniwalaan ng marami na nakatulong sa kampanya ni Binay. Dakong 8:00 ng gabi nang tumawag si Binay sa kanyang katandem na si dating Pangulong Joseph Estrada. Napuno ang mahigit 10 minutong pag-uusap nila ng pasasalamat ni Binay sa suportang ibinigay ni Erap. Sir, Jojo Binay po sir. Opo sir, opo. Salamat po sir ha, sir. Salamat po. Sa gitna ng paghasaya, igagalang naman daw ni Binay kung itutuloy ng kampo ni Mar Rojas ang paghahain ng electoral protest.
At sakaling italaga bilang miyembro ng gabinete ng Aquino administration si Rojas, ayon kay Binay, pareho naman kami tumitingala sa isang leader, si Pangulong Noynoy. So, ako naman team player. At kung may ipapagawa sa akin, di gagawin ko. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Samantala, pinag-iisipan na ni Senador Mar Rojas ang paghahain ng electoral protest. Suportado naman ng Liberal Party ang pinaplanong protesta ng kanilang vice presidential candidate. Saksi si Susan Enriquez. Isang araw bago ang